Dapat sana ang mga family reunion ay isang masayang okasyon kung saan pwedeng magkamustahan ang mag-anak at maglaan ng oras sa bawat isa. Ngunit sa pamilyang ito, ang okasyong iyon ay nauwi pa sa isang karumal-dumal na krimen. Magandang araw at welcome mga kakentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Dekada ng 1980s, sa Bayshore, Long Island, nakatira doon ang isang West African expat na nagngangalang Eric Goodridge. Imigrante ito mula sa bansang Liberia at sa lugar ng New York, maraming humahanga dito dahil sa galing niya sa negosyo. Maliban pa roon, kinikilala rin itong mabuting miyembro ng komunidad na aktibong nakikilahok sa mga aktibidad para sa immigrant community. Kilala na ang pangalan nito sa sariling bayan pa lamang niya at siya'y ginagalang din ng lubos ng karamihan. Ang asawa niyang si Lucy Ann Harris ay mayroon ng 2 anak bago pa sila nagpakasal at sa kanilang pagsasama, biniyayaan pa sila ng 4 na anak. Isa sa mga ito ay si Bridget na ipinanganak noong June 6, 1981 sa Staten Island, New York. Gayunpaman, nang ito ay maipanganak, itinanggi ni Eric na ito'y kanyang dugot laman. Hindi na rin ito nasisiyahan sa buhay nilang mag-asawa na kalaunan, iniwan niya ang kanyang pamilya para sa ibang babae. Naiwan kay Lucy ang 6 nilang anak at hindi naging madali sa kanyang palakihin at alagaan ang mga ito. Taong 1983, nang si Bridget ay 2 taong gulang pa lamang, iniwan ni Lucy ang 6 niyang anak sa US upang umuwi ng Liberia at umattend ng libing ng kanyang ama. Gayunpaman, dahil wala itong green card at wala ring citizenship, hindi na ito nakabalik ng US kahit pa naiwan doon ang 6 niyang anak na pawang US citizen. Si Bridget at ang kanyang mga kapatid ay nagpalipat-lipat ng tirahan dahil doon, hanggang sa sila ay nalipat muli sa pangangalaga ng kanyang ama at ng bago nitong asawa. Taong 1990, nagkaroon ng temporary na trabaho sa Liberia si Eric na tumagal ng ilang mga buwan. Nang mga panahong iyon, tinamad ng mag-alaga ang bagong asawa ni Eric sa kanyang mga anak kaya nag-file ito ng divorce. Dahil dito, kinakailangan na namang lumipat ng mga bata ng ibang bahay at sila ay napunta sa pangangalaga ng kanilang lola at tiyahin. Ang kanilang bagong buhay kasama ang kanilang lola at tiyahin ay hindi naging madali dahil masahol din ang mga pag-uugali nito. Minamaltrato nila ang magkakapatid at itinuturing parang alila na para bang hindi nila ito kadugo. Pinagtatrabaho din sila nito ng lahat ng gawaing bahay habang nakatingin lamang ang kanilang mga pinsan. Sa loob ng tahanan, katulad ng kanilang ama, ang mga ito ay sobrang strikto at sila din ay mapanakit na tao. Naniniwala sila sa old-fashioned na klase ng pagdidisiplina na tinatawag na corporal punishment, pero ito ay sa sobra-sobra namang antas na matatawag na itong pisikal na pang-aabuso. Kadalasan, pag sila ay nakakagawa lang ng kahit konting pagkakamali, gumagamit siya ng manipis na mga pamalo, stick o kung anuman at hahatawin niya ang mga apo hanggang sa sila ay magkasugat sa katawan. Hindi lamang yun. Pagkatapos niya itong saktan, maghahalo din ito ng sobrang maanghang na red pepper na dinudurog niya kasama ng harina at tubig upang gawing parang paste. At inilalagay niya ang mga iyon sa nagdurugong sugat ng mga apo upang sila ay mas masaktan. Ang red pepper ay parehong sangkap na nilalagay ng pulisya sa mace na pepper spray na ginagamit din nila upang kontrolin ang mga tao kapag may mga riot. Ang sangkap na ito ay nakakapaso at maaari pa ngang makasunog ng mga nerve endings. At para kay Bridget na sanay nang maranasan ito, wala na siyang iba pang magagawa para matakasan ang kalupitan ng kanyang lola. Sa kanyang paglaki, lumala din ang malahayop na ugali ni Eric sa kanila dahil ngayon hindi din niya pinalampas ang pagsamantalahan ng kanyang anak
na nagsimula mula ng 3 taong gulang pa lamang si Bridget. Gabi-gabi itong pumapasok sa kwarto ng anak para gawin ang pangahalay. Taong 1992, lumipat silang magkakapatid sa Liberia at doon muli silang nagkaroon ng pagkakataon na makasama ang kanilang ina. Umaasa rin si Bridget na mararamdaman na niya sa wakas ang aruga at pagmamahal ng isang ina, subalit kabaliktaran nun ang nangyari. Nang mga panahong iyon, ang kanilang inang si Lucy ay parang wala nang pakialam sa kanila na kalaunan muli lang din sila nitong inabandona. Dahil doon, kinakailangan na naman nilang tumira kasama ng ama niyang si Eric, kaya nagpatuloy pa ang pang-aabuso nito sa kanya kahit ilang beses pa siyang tumanggi at nagmakaawa rito. Ito ang impyernong buhay na pinagdaanan niya sa loob ng sumunod na 5 taon. Paliwanag pa ng kanyang ama, tinuturuan lamang daw siya nito kung paano iyon nangyayari at iyon daw ay bahagi ng dapat gawin ng isang ama sa kanyang anak. Sa ibang mga kultura sa Africa din kasi, ang mga ama ay may karapatang kunin ang pagkabirhe ng kanilang anak dahil nagpapakita di umano ito ng pagmamahal. Isang bagay din itong sinabi ni Eric upang kumbinsihin sila na walang mali sa kanyang ginagawa. Sa paglipas ng mga taon, bagaman ito ay nakayanan lahat ni Bridget, hindi rin makakaila na umapekto ito ng lubos sa kanyang mental na kalusugan. Pakiramdam niya ng mga puntong iyon, ang buhay niya ay walang halaga at na parang nabubuhay lamang siya para abusuhin. Pagkatapak ni Bridget sa edad ng 17 years old, lumayas ito mula sa bahay ng kanyang ama at nagsimulang magtrabaho at mamuhay ng mag-isa. Ginawa niya iyon hanggang sa siya ay tumuntong sa 25 years old. Nang nakapag-ipon siya ng sapat na pera, nagpasya itong umalis sa Liberia at bumalik ng New York. Sa kanyang mid-20s at na ngayon ilang libong kilometro na ang layo mula sa kanyang mapang-abusong ama, nakapagsimula na rin siya sa wakas ng bagong buhay para sa kanyang sarili. Nagtrabaho ito bilang security guard sa John F. Kennedy Airport, kung saan nagkaroon siya ng mas maayos na sahod at pera para sa kanyang mga pangangailangan. Nakatira na rin ito sa isang dissenting apartment sa isang magandang komunidad at nagkaroon ng mga mabubuting kaibigan. Isang bagay itong maituturing mong nakakahanga dahil sa kabila ng impyernong buhay na kinalakihan niya, nagawa pa rin niyang ayusin ng unti-unti ang kanyang sarili. Ilang taon pa ang lilipas, 2007, kinontak naman siya ng kanyang ate na si Carlene Goodridge na ng puntong iyon ay may asawa na at mga anak. Humihiling ito na bisitahin siya ni Bridget sa bahay dahil nandoon daw ang kanilang ama at gusto silang kausapin ito. Labag man sa kanyang kalooban, napapayag ito dahil matagal na silang hindi nakikita ng kanyang kapatid. Subalit hindi na niya naisip na ang simpleng reunion na iyon ay magiging dahilan para ang lahat ng sugat na unti-unti na niyang hinilom dati ay muli na namang magbubukas. Nang siya ay dumating sa bahay ni Carlene, masaya silang nagkamustahan at nakaramdam din ito ng tuwa nang nakita niya ang kanyang mga pamangkin. Ngunit nang masilayan niya ang ama na ilang taon na niyang hindi nakikita, nagiba agad ang kanyang modo. Lalo pa nang nakita niya ang pakikitungo nito sa kanyang pamangkin. Nakaramdam siya ng sobrang inis at takot dahil hanggang ngayon, wala pa rin siyang tiwala dito at mukhang hindi pa rin ito nagbabago. Nakakandong sa ama ang pamangkin niyang 5 taong gulang pa lamang at apo na rin ito at iba ang paghimas niya sa braso ng bata. Nang puntong iyon, para bang ang lahat ng pang-aabusong naranasan nito dati ay bumalik lahat sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasang isipin nagagawin din ng kanyang ama sa pamangkin ang ginawa nito dati sa kanila nang sila ay nasa ganoong edad pa lamang. Dahil dito, kinomprontan niya ang kanyang ate at tinapat ito na wala siyang tiwala kay Eric at na dapat ingatan niya ang kanyang mga anak kapag sila ay nasa paligid nito. Noong una, pinagtanggol pa ito ng kapatid, nagsasabing pamilya pa rin nila iyon at na hindi siya dapat nagbibitaw ng mga ganoong salita. Ngunit dahil doon, napilitan siyang ibunyag ang matagal na niyang itinatagong sikreto.
Nasabi niya kay Carlene na siya ay matagal nang pinagsasamantalahan ng kanilang ama mula nang sila ay bata pa lamang. Pagkarinig ni Carlene dito, umiyak rin siya dahil lingid sa kaalaman nilang dalawa, pareho lang pala sila ng pinagdaanan. Ang kapatid niyang si Carlene ay nakaranas din ng pang-aabuso at ngayon niya lang itong nagawang sabihin dahil sa sobrang takot. Nagdamayan ang dalawa at pareho lang ang gusto nilang mangyari ng puntong iyon. Protektahan ang anak ni Carlene mula kay Eric at siguraduhin hindi nila maranasan ang impyernong dinanas nila sa kamay nito. Gayunpaman, mukhang nakagawa na rin ng sariling plano si Eric dahil kinausap sila nito at sinabing plano daw niyang dalhin ang apo pabalik ng Africa pag umuwi na ito. Nang mga oras na iyon, alam na ni Bridget na kapag nagawa iyon ng ama, wala nang pwedeng promotekta sa pamangkin at siguradong gagawin din niya ang pang-aabuso dito. Sa isip niya, may dalawa lamang siyang pagpipilian. Una, hayaan ang kanyang ama o pangalawa, pigilan ito sa binabalak niyang kahayupan. Sa Rockaway, New York, taong 2007, ang 26 years old na si Bridget ay isang survivor mula sa ilang taong pananamantala ng kanyang ama. Ngayon, ikinakatakot niya na ito ay naghahanda na naman ng kanyang bagong biktima at ito nga ay ang kanyang 5 taong gulang na pamangkin. Sa isipan ni Bridget, ang tanging priority niya lang ay mailigtas ito at pigilan ang plano ng amang madala ito pauwi ng Africa. Kaya pagkatapos makapag-isip, nagpa siya itong kumprontahin ng ama at naghanda pa ito ng mga news article tungkol sa epekto ng incest at panggagahasa. Balak niyang ipaliwanag ito sa ama, umaasang magbabago ang isipan nito. Subalit maliban sa una niyang plano, may ginawa rin itong backup plan kung baka sakaling hindi kayanin ng diplomasya ang baluktot na utak ni Eric. Matagal niyang pinagmuni-muni kung ano ang pinakamabisang paraan para permanente na itong tumigil sa kanyang ginagawa. July 8, 2007, inimbitahan niya ang ama sa kanyang apartment para sa isang seryosong pag-uusap. Agad niyang pinakita ang prinint niyang research tungkol sa pang-aabuso. Umaasang mabubuksan niya ang mga mata ng ama at akuin itong siya ay mapagkakamali sa kanilang magkapatid. Bagaman ito ay mauunawaan lang kung bakit niya ito ginawa, ang mga psychologists at psychiatrists na karaniwang tumutulong sa mga biktima na may parehong pinagdadaanan, hindi nila nirerekomenda na magharap ang biktima at ang taong gumawa nun sa kanila, lalong-lalo na nang walang professional guidance. Subalit ito ang pinili ni Bridget na gawin at nagkaroon ito ng hindi kanais-nais na resulta. Sa kanilang pag-uusap, pagkatapos pakinggan ni Eric ang lahat ng sinabi ng anak, sa halip na magpakumbaba at humingi ng tawad, ngumiti lang ito at itinanggi na ginawa niya ang inaakusa ni Bridget sa kanya. At ayon pa dito, kailanman hindi raw niya pinagsamantalahan o hinawakan man lang ito. Ang pagtanggi ng ama niya ang tumula kay Bridget na maubusan ng pasensya at mawalan ng kontrol sa sarili. Dito na sila nagtulakan at nasira pa ang isa sa mga kagamitan sa kanilang pag-aaway hanggang sa si Eric ay natumba na sa sahig. Kinuha itong oportunidad ni Bridget para kunin ng pepper spray at ispray ito sa mga mata ng ama. Dahil sa hapdi nito, sumigaw si Eric habang tinatakpan ang kanyang mga mata pero hindi pa tumigil doon si Bridget. Kinuha din niya ang posas na ginagamit niya sa trabaho at nilagay iyon sa kamay ni Eric upang tuluyan na itong hindi makapanlaban. Upang kontrolin naman ang mga sigaw nito, siniksik niya ang isang towel sa kanyang bibig hanggang sa ito ay mawala ng malay. Nang puntong iyon, gusto niya lang na tuluyan ng sirain ang ginagamit nito para abusuhin sila, ang kanyang pagkalalaki. Una niyang sinubukang putulin ng ari nito gamit ang gunting, pero nang hindi iyon gumana, kumuha siya ng scalpel at tuluyang pinutol ang pagkalalaki nito. Pagkagawa niya noon, nilagay niya ito sa isang frying pan at sinunog sa stove ng ilang minuto habang ang kanyang ama ay naiwang duguan sa sahig.
Pagkatapos nun, muli niya itong kinuha at dinala papunta sa Rockway Boardwalk, kung saan doon na rin siya tumawag ng 911 upang humingi ng tulong para kay Eric. Nais naman niyang mabuhay ito, pero gusto rin niyang siguraduhin na hindi na muling maibabalik pa ang ari nito. Kaya doon mismo sa Rockway Boardwalk, nagpa siya itong itapon ng pagkalalaki ng ama sa karagatan. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang paramedic sa apartment ni Bridget, pero sa kasamaang palad, huli na ang lahat para mailigtas si Eric. Hindi ito namatay dahil nawalan siya ng dugo, pagkus ito ay dahil sa suffocation gawa ng towel na siniksik sa kanyang bibig. Sa tawag nito sa 911, sinabi nito sa dispatcher na susuko na siya sa police station pagkatapos noon, subalit hindi ito sumipot. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Carlene at sinabi dito ang kanyang nagawa. Pinayuhan naman ito ng kapatid na umuwi na muna sa bahay nila na sinunod naman ni Bridget. Pagkarating niya doon, nakatawag na ng ambulansya si Carlene at habang si Bridget ay tulala pa rin at may hawak na scalpel, nagdesisyon ito na i-check-in siya sa psychiatric ward ng Richmond University Medical Center. Nag-hire din siya ng isang defense attorney para kay Bridget, kung saan ikwento niya dito ang lahat ng dinanas nilang pang-aabuso sa kamay ng kanilang ama. Ginawa rin ito ang lahat para tulungan si Bridget na harapin ang kaso. August 16, 2007, pagkalabas ni Bridget sa psychiatric ward, sinampahan ito agad ng kasong second-degree murder at first-degree manslaughter. Sa interview sa kanya ng pulisya, iginiit ni Bridget na hindi niya planong patayin ang kanyang ama at ang tanging gusto niya lang sanang mangyari ay turuan ito ng leksyon sa pamamagitan ng pagputol ng ari nito. Bilang patunay din doon, ipinakita niya sa korte ang kanyang ni-research na article tungkol kay John Bobbitt kung saan pinutol ng asawa nito ang kanyang pagkalalaki pagkatapos niyang madiskubre ang pagtataksil nito. At ayon daw sa article, ito ay nabuhay naman. Para naman sa mga eksperto, totoong hindi isang lethal wound ang pagputol ng ari. Maaari kang mawala ng maraming dugo pero hindi ito sapat para ang isang lalaki ay mamatay. Ngunit bagamat pinaglaban ni Bridget na hindi niya intensyong patayin ng ama at nais lang niyang tanggalan ito ng pagkalalaki, hindi niya nagawang kumbinsihin ng korte at patuloy pa rin itong kinasuhan ng second-degree murder. Nag-undergo din siya ng isang psychological evaluation kung saan nakumpirma ng mga doktor ng kampo ng depensa at ng prosekusyon na si Bridget ay may PTSD o tinatawag na post-traumatic stress disorder. Kadalasan, ang mga taong humaharap sa ganito ay nakakaranas ng flashbacks ng mga event na naging dahilan ng stress na iyon. At minsan, ang mga flashbacks na ito ay sobra-sobra na hindi nila ito nakakayanang i-handle. Sa huli, noong September 30, 2009, pagkatapos marinig ng mga hurado ang kanyang buong kwento at ang pinagdaanan niyang ilang taong pang-aabuso sa kamay ng sariling ama, naantig ang puso ng mga hurado at ito ay napatunayang lamang guilty sa kasong second-degree manslaughter na may mas mababang parusa. Sobrang naawa pa nga sila sa kanya na halos wala ni isa sa mga hurado ang gustong ipakulong ito. Karamihan pa sa kanila ay nagsulat sa judge na nagdusa na ito ng sapat na taon sa kulungan at hinihiling nilang palayain na lamang ito. Gayunpaman, ang judge ay hindi nakumbinsi dito at iginiit niyang kailangan pa ring magbayad ni Bridget sa nagawa niyang kasalanan. Kaya sa huli si Bridget Harris ay nasentensyahan ng maximum sentence na 5 to 15 years sa kulungan at magiging eligible lang ito sa parol sa taong 2012. Malungkot man na ito ang kinahinatnan ng kaso, pero tinanggap pa rin iyon ni Bridget dahil alam niyang mali ang kanyang ginawa at alam rin ito na dapat siyang maparusahan. 3 taon ang lilipas, nakamit rin niya ang kalayaan pagkatapos niya makatanggap ng parol noong August 13, 2012 at muli itong nabigyan ng pagkakataong simulan ang kanyang buhay. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon.
Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.